Heto na ang ating susunod na destinasyon dito sa Abha. Kung nakaraan, nakita natin kung gaano kaganda ang Art Street ng Abha. Ngayon naman, tutuklasin natin ang kagandahang meron dito sa Alsuda Mountain. At heto na nga guys, papunta na kami ng Alsuda at kitang-kita naman natin kung gaano kataas ang dinadaanan naming daan. Dahil ang papuntang Alsuda Mountain guys, ay talaga namang bulubundukin ang iyong dadaanan. At alam nyo ba na ang Alsuda Mountain ay 3,050 meters above sea level? Mas mataas pa ito kesa sa Mount Apo ng Pilipinas. Na kung saan ang Mount Apo ng Pilipinas ay meron lamang 2,954 meters above sea level, diba? Medyo mas mataas talaga itong aming pupuntahan. Kaya naman ang mga turista ay kadalasan ring pumupunta sa lugar na ito para makita ang itaas ng bundok. At makikita rin natin dito sa daan papuntang Alsuda Mountain na kung saan merong pababa, paitaas, minsan naman may mga mahihirap na daan na kung saan ang pagliko ng mga sasakyan ay napakakurbada. Kaya naman pinapayuhan natin ang lahat ng bibiyahe papunta dito sa Alsuda Mountain na mag-ingat sa kanilang pagmamaneho para iwas aksidente. At alam nyo ba na ang Alsuda Mountain during winter season ay merong makapal na ulap na kung saan bumubuo ng mga sea of clouds kagaya niyan. Pero dahil nga summer na summer lang, madalang din nating makita ang mga sea of clouds dito. Not unless bigla na lang lalamig sa gabi. At pwede nating puntahan yan sa isang lugar na kung saan tinatawag nilang The Bob Walkway. At syempre, ipipicture din natin ang The Bob Walkway pagkatapos ng vlog na ito. Kaya abangan! At habang kami ay papalapit na sa aming patutunguhan, meron kaming nakitang isang magandang lugar na kung saan aakalain mo ay papunta ka ng Baguio City. Dahil dito makikita mo ang similarity nito sa Hagdan-Hagdan Palayan o ang Banawe Rice Terraces ng Baguio. Kaya naman hindi na namin pinakawalan ang pagkakataong ito na makita ang kagandahang meron ang lugar na ito. Bumaba muna kami at pinagmasdan, nagmuni-muni at ninamnam ang sarap ng klima at ganda ng view sa lugar na ito. Ayan, nag-stop muna kami dito sa may isang napakagandang view. It looks like Banawe Rice Terraces sa bandang yun. At ang ganda ng lugar guys. This is going to Alsuda Mountain. Ayan, natin mga fellow Bernicians with TM Alfred with me. Siyempre, Rogie is there. Kinakabahan mag-trip sa ayan, napakaganda ng view guys. Ang sarap pumunta dito sa may Abha. Kaya kung meron kayong time during your holiday, please visit Abha. Kasi parang ito yung Baguio City ng Saudi Arabia. Hindi nyo mararamdaman yung init. Ang sarap ng light, ang ganda ng weather. At syempre yung mga places nila. At mamaya itatry natin ang mga food dito sa Abha. Kaya yun, more views to see. Thank you sa opportunity to DTM Rogie and BRTC guys for helping me have this vacation. Napakaganda po rito and are you enjoying your vacation? yeah, and as days goes by, nag-i-improve ito pero mukhang babagsak ito. I promise, I shall return. How do you find the weather here in Alsuda? Nananawagan po ako sa ating Pangulo, si Bibi. What? Nandito po ngayon ako sa Abha. Pangulo, inaalipos na po ako dito. Yung mga kasama ko po. Mahirap po mag-drive. Suko pa, kamutin ng malaglag. How do you find the weather here in Abha? Actually, I'm lost. The weather finds me here. Oh my And my friends found me. Wow! It's actually, it's cold. It's not that dry. Are you enjoying your stay here in Abha? So far, yes, because it's a lot of fresh air and different perspective in life, aside from the usual life, work style, work life in Riyadh. Life, bye-bye. At pagkatapos nga ng isang maikling interview dito sa aking mga kasama ay tumuloy na kami sa lugar ng pinakamataas na peak ng Alsuda Mountain para makita din nila kung gaano kaganda ang Alsuda Mountain. Sa madadaanan din natin dito, meron dati ditong mga cable car na pwede nyo rentahan. Pero nung pumunta kami, mukhang inilipat na nila ang lugar kung saan merong cable car.
At napasin ko habang papunta kami sa peak ng Al-Suda Mountain, mukhang may mga pagbabago sa daan. At medyo naligaw pa nga kami dito dahil nga merong mga daan na isinara na. At mukhang parte ito ng kanilang development sa lugar na ito dahil nga sa Vision 2030 nila, magiging isang napakagandang tourist attraction ang Al-Suda Mountain. Kaya abangan natin yan at for sure, pupuntahan at papasyalan natin yan. At habang papalapit na kami sa aming destinasyon, nakikita na natin dito ang mga baboons na nagkalat sa daan. Konting ingat lang sa mga baboons dahil napaka-aggressive kadalasan ng mga baboons dito. Kaya pinapayuhan natin ang lahat ng pupunta dito na ingatan ang kanilang mga gamit para hindi maagaw ng mga baboons. At ipinagbabawal na rin pala dito guys ang pagbigay ng pagkain sa mga baboons dahil nga napaka-aggressive nila. Yan guys, we are here at the peak of Al-Suda Mountain which is 3,015 meters above sea level at nakikita natin sa likod ngayon yung mga group of baboons. Yan, ang dami nila. So mag-ingat lang ha, baka kasi bigla nilang kunin yung mga phone ninyo at merong tao tulad yan. Carl, beware lang sa likod kasi ang dami ng mga baboons na nakapaligid kasi napaka-aggressive na mga ito. Konting ingat lang, maganda yung views ng mountains and even these baboons are attractions here in Al-Suda Mountains. Kaya naman isa ito sa mga pinupuntahan ng mga turista taon-taon at napakaganda talaga ng weather ng Al-Suda Mountains. Kaya tara, tignan pa natin yung mga magagandang views dito sa may Al-Suda Mountains with all of these beautiful baboons even here at your side. Dito Carlo. The views of Al-Suda, yung sa baba, yung sa taas doon, yun. Doon papunta ang parang gingerbread na lugar, pero hindi namin pupuntahan kasi ang pangit ng lugar. Ay, hindi naman pangit, ang delikado ng lugar, yung daan. At dyan muna nagtatapos ang ating destinasyon dito sa may Al-Suda Mountain at susunod natin pupuntahan syempre ang The Bob Walkway, kaya abangan natin yan. Kaya naman, don't forget to follow all my social media accounts, follow, like button, search for Makoy Gueco at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating vlog. Paalam!